Assalamualaikum everyone, I am Arabas Yukusan and my assigned topic is all about figure 33 from the group 4. So, Chanjana receiving the Darasiku Palo from the late Chanjana album Sikra in 1650. Watercolor, apake watercolor gold and the ink on paper. Nasli and Alice Hirmanek collection in Museum Association versus. So, history, significance, event particularly in affairs of humanity are abundant reference for art production. From the early breakthrough such as the discovery on fire and the overthrow from geocentric theory in favor of sunlight-centered universe. Succeeding advancement and grew about the discovery, innovation, and a man's insatiation search from the glory plotted a dynamic course of history. So, yes, sa kasaysayan ng pangyayari, lalo na sa usaping sangkatauhan, ang art ay pinaka-importante sa atin kasi ito ay isang masaganang pinagkukunan ng inspirasyon para sa produksyon ng sining. So, ito ay mula sa mga pagtuklas. So, ito ay nagmula sa pagtuklas ng apoy at ang pagbagsak ng teoryang geocentric. So, pabor sa isang unibersong nakasentro sa araw. So, sumunod naman ay ang pagsulong ng dulot ng pagtuklas, inobasyon at walang humpay na karangalan sa panahon ng ating kasaysayan. So, art is pinaka-importante sa ating kasaysayan kasi ang una dito is yung pagtuklas ng apoy. So, masasabi natin art kasi natuklasan ang apoy sa pinakauna-una. So, that's all. During the Spanish colonial period in the Philippines, art was the predominantly presentational. During the first century of their dominance, art came as the aid for communication, a mean of propagating religion to local who spoke the different language. So noong unang panahon, so ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas, so ang art o sining ay karaniwang ginagawa o pinipresenta ng mga Pilipino sa ating bansa. So, and also, ang sining ay nagpapakita ng mga bagay na nangyayari sa tao, sa totoong buhay noong unang pananakop. So, matatawag nating art ang sining kasi ito yung different language noong pananakop. Content in art outlined in the beginning of discussing work of arts. The subject may simplify referred to as the what is really seen and relates to the artwork, its inspiration, and many kinds of translation. But apart from what is made explicit and to recognize and grasp the message of artwork, the viewer may sometimes need to go beyond what is visible to take on the challenge of understanding
the content of art, it must be referred that there are various levels of meaning of farce, from most common what we call factual meaning. This pertains to the most rudimentary level of meaning, for it may extracted from the identifiable or recognized forms in the artwork, and understanding how these elements relate to another conventional meaning on the other hand. So yes, when we say art, ito ay likhang paksa noong unang panahon. At maaring dating tukuyin kung ano-ano ang nakikita natin sa ating kapaligiran is masasabi nating art. But sa pero para maintindihan natin ng art is hindi lamang sa ating nakikita. Hindi lamang tignan natin sa ating nakikita, sa ating kapaligiran, kundi lamang sa ating paggalaw at iba pa. So, kundi lamang sa ating paggalaw, like paggalaw ng ating mga kamay at iba pa. At that's why meron tayong kasabihang art is everything. So let's proceed to figure 34. Francisco de Goya, El 3 de Mayo, 1848. Oil canvas, Muse of de la Prado collection. An example ni is Goya El 3 de Mayo, which captured the date of Madrenes and local insurgent during the Peninsular War. Former allies in the overrun of Portugal and France turned against Spain. So Napoleonic force invaded Madrid without much difficulty, and the painting captured the dramatic demise of each people under the firing squad. So sa larawang ni Eldres Mayo ni Goya ay makikita natin ang masakit na pangyayari kung saan pinatay ng mga sundalo ng France ang mga taga Madrid. Ito ay nangyari noong panahon ng Peninsular War. So sa larawan makikita natin na walang awang pinatay ng mga Espanyol si El 3 de Mayo. So dati kasi magkasama ang France and Spain, pero nang nag-away sila, sinakop ng mga sundalo ni Napoleon ang mga sinakop ng sundalo ni Napoleon na nagmula sa France ang mga taga Madrid. History as resource for artists. In research of subject brings into consideration events that are familiar and sometimes even common or shared in the word context. The establishment of nation and state, discovery, conquest, and colonization, and the resulting in the ideologies that they breed: democracy, liberty, freedom, and rights. So sa kasaysayan ng artist, meron silang material kung paano lumikha ng art o sining na may kahulugan, meron din tong kahulugan at layunin. Hindi lamang makikita natin sa art, hindi lang
meron din tong kahulugan o layunin, kundi lamang ito ay tungkol sa nagpapakita ng nakaraan, kundi ito ay pag-uunawa sa kasalukuyan at kinabukasan. So ang art is o sining is ito ay isang hindi lang ito sa artista, hindi lang ito na naggumagawa sila ng kwento, kundi para maintindihan ng mga tao ang kinabukasan. So ang kasaysayan ay isang malaking inspirasyon para sa mga artist. Sabi nila, ang kwento na ginagawa ng mga artist hindi lang sa art o sining, kundi sa pangyayari na nagdudulot ng pagbabago sa ating mundo. Let's proceed sa figure 35. Michelangelo creation, Adam from the ceiling of Sistine Chapel. So, Michelangelo creation of Adam can be read using various level, meaning previously discussed. There Adams is figure with an aged God, both of them with an arm stretched and their respective index fingers appearing to be fixed at an infinite contact. Apart from God, who is wearing a tunic, everyone else is the nude. God is afloat, surrounded by drapery and figures presumed to be angel and cherubs. So ang creation of Adam ni Michelangelo ay hindi lamang basta isang simpleng larawan, kundi isang likhang art or sining na may iba't ibang kahulugan sa teksto. Yun. So, ang larawan ay hindi lamang isang nagpapakita ng kwento o nagpapakita ng kwento, kundi ito rin ay nagpapakita sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. So ang larawan daw na ni Michael pinaint ni Michelangelo is hindi lang siya nagpapakita ng kwento, kundi nagpapakita ito kung ang Diyos at sangkatauhan. This work is needed, iconic, and this is asserted by conventional meaning attached to it. Her specific poses of God and Adam, convex and the concave posture perspective allude to the correspondence of the body and the commonly held belief that man was created in this image and likeness of God during this time. So, creation of Adams ay sikat dahil ipinakita nito ang paniniwala na tayo ay nalikha na kawangis natin ng Diyos. No, so nung unang panahon daw ginawa ang larawan na malaki ang paniniwala na ito ay maging iconic na likha ni Adam. So sa posture na yan, sa larawan na yan is marami ang naniniwala daw sila na ang Diyos at sangkatauhan ay magkawangis lamang.